Sir, excuse me. Kayo po ba si Russ Cuts Hair? Yes, bro. Nag-interview po kasi kami ng mga business owners for the younger generation. Okay lang po ba kayo ma-interview kahit saglit lang? Yeah, okay lang. Sakto, patapos na rin kami. Ay, sakto, sir. Mahintay nyo ba? Okay lang? Okay lang po, sir. Okay lang. Dito na lang tayo, mamaya. Sige po, sige po. Para po sa mga hindi nakakaalam, sir, ano po yung industry natin? Yo, what is up, my bro? I'm Russ Cuts here. Barber-image consultant. Image consultant, sir. Ano po ibig sabihin nun? Kami yung nagbibigay ng bagong image sa isang tao gamit yung buhok. Sa buhok lang talaga nag-uumpisa, no? Pag sa lalaki. Kasi tayo naman mga lalaki, bro, wala naman talaga tayong chichiborecheng gastos sa katawan kundi buhok lang, di ba? So, ibigay na natin lahat doon. Kami yun. Sa industry na to, sir, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Yung totoo ba? Yung totoo, yung totoo. Meron parang akong 1 year and 6 months ako. Pero itong shop, siguro kinita niya around 20 million for 6 months. 20 million for 6 months. Ang laki. Kasi yung mga tao willing to pay sa kung anong ibibigay mong service sa kanila. And kaya nila mag-all out para sa mas ikaka-better ng image nila. Totoo yun, sir, no? Pero ang daming barbershop tsaka salons dito sa Pilipinas. Ano po kaya yung secret nyo kung bakit kayo yung dinadayo ng mga Pinoy? Wala namang secret dito sa ginagawa namin. Sinasapuso kasi namin yun. Hindi siya trabaho para sa amin. Isa siyang crafts or art. Yung client, yung pinaka-masterpiece namin, tapos kami yung artist. Ganun namin tinuturing itong trabaho na to. Huli no, sir. So, hindi pala basta yung gupit lang. Art to pagdating sa inyo. It's a masterpiece. Para sa amin, walking billboard yung mga client eh. Hindi man makita ng lahat, pero paglabas mo sa barbershop namin, ang tanong lagi, saan ka nagpagupit? Totoo, sir. So, service talaga, no? Yung binibigay natin na kailangan maganda sa mga customers natin. Pero isa rin to sa mga pinakamahirap i-maintain sa business. Ano po yung ginawa nyo, sir, para ma-maintain yung quality ng service? Dapat from the start, meron kayong good foundation. Kailangan yung pag-aralan yung every little detail sa ginagawa nyo. Pangalawa, yung relation nyo between the clients and the barber. Kailangan kasi good communication and good relation kayo dito. Hindi lang yung gupit yung binabayaran nila, yung experience, bro. Yung iba din kasi, tinuturing nilang parang jowa na rin. Di ba yung barber na? Totoo yan. Parang kami na yung mag-best friend, jowa forever. Totoo, sir. Next question, sir. Ano naman po yung pinakamagandang behavior dapat ng isang business owner? Discipline. Kailangan mo kasi ng disiplina kasi dumadating tayo sa point na binibigay sa'yo lahat ni God. So, nawawalan ka ng control sa isang bagay. At the same time, nagiging complacent ka. Hindi ka na nakakapili ng tama sa buhay. Ibig sabihin ba natin, sir, contentment at saka pagiging komportable yung sisira sa growth natin? Yes, bro. Totoo. Hindi mo mapupuntahan or mararating yung isang pace ng buhay kung mag-stay ka sa isa. Always aim for growth. Last question, sir. Any advice na binigay sa inyo tapos isinapuso natin? Ano po to? Wala sa akin nag-advise. Pero meron akong nabasang phrase sa isang libro. How big would you dream if you knew you wouldn't fail? Bakit ka matatakot? Lakasan mo, galingan mo, banggain mo lahat. Tanging kalaban mo lang is yung sarili mo. Kaya ka bumagsak kasi babangon kang mas better. Ang ganda, sir. Mas tatanggapin natin kung nag-feel tayo doon sa isang bagay kaysa sa meron tayong what ifs Na hindi ginawa. na hindi natin ginawa. Ganda, sir. So, thank you so